Laos na raw sa Italia, pero naging nakamamatay sa Ukraine. Dati, itatapon na lang sana ng Italia ang M-100 at 13 armored personnel carriers na labi ng Cold War, pero nagamit muli ng sumiklab ang digmaan sa Ukraine. Ngayon, ang dating Laos na mga makina ay muling nangunguna at nagdudulot ng malaking pinsala. Binago ng militar ng Ukraine ang mga luma ng armored personnel carrier na ito para maging mabilis, flexible, at nakakagulat na nakamamatay na kagamitan. Ina-upgrade nila ang mga armas, ginagawang ambulansya sa gitna ng labanan, at inaangkop pa para sa depensa laban sa mga drone. Noong Mayo 2025, nagpadala ang Italia ng 400 pa sa Ukraine. Iyan ang pinakabagong kabanata sa kwento ng malikhaing militar at inobasyon sa labanan. Tingnan natin ng mas malapitan ang kasunduan. Ang M-100 at 13 at kung paano ito ginagamit ng Ukraine. Kinumpirma ni Italian Defense Minister Guido Crosetto na ang bagong tulong militar ay magpapalakas sa kakayahan ng Ukraine sa paggalaw sa lupa at kamalayan sa sitwasyon na mahalaga laban sa opensiba ng Russia. Ipinapakita nito ang dedikasyon ng Roma sa soberanya ng Ukraine at pinatitibay ang papel ng Italia sa kooperasyong pangdepensa ng Europa. Ang 400 M-100 at 13 na ibinigay sa Ukraine ay bahagi ng mas malaking operasyon ng Italia na muling buhayin ang mga lumang kagamitan na mahigit 1 taon nang ginagawa. Noong Mayo 2024, ipinakita ng satellite imagery na maraming kagamitan ang inilipat mula sa mga bodega ng imbakan. Kasama dito ang Leopard 1 tanks M-100, Sham-L self-propelled canyon, at M-100 at 13. Ilan sa M-100 at 13 ay malamang dadalhin sa tambakan ng basura noong Oktubre 2000 at 22,700 at 22 ang M-113 ng Italia sa inventaryo nila. Sa halip na ipadala sa Ukraine, dinekomisyon ng hukbong Italyano ang mga ito sa pamamagitan ng demilitarisasyon, pagbaklas, at pagtatapon. Pinangunahan ng NATO Support and Procurement Agency ahensya ng suporta at pagbili ng NATO. Ang proseso, kumita ang Italia ng $3 milyon o dolyar. 2.7 milyon mula sa pagbenta ng 8 milyong kilo ng recycled M-100 at 13 scrap sa international na metal market. Nakatipid ang prosesong ito ng 41,000 tonelada ng carbon monoxide, 2 emissions sa pagre-recycle ng non-ferrous at ferrous na metal na tumulong sa circular economy ng Italia. May haka-haka na na-scrap na ang 700 at 22 M-100 at 13 at totoo ito. Pero ito ay ibang batch ng mga na-upgrade na M-100 at 13. Particular, ang Italianong Veicolo Corazzato da Combattimento, 2 kamilino na variant ay mukhang patungo na ngayon sa Ukraine. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung ilan sa mga ito ang ihahatid. Ang M-100 at 13 pa rin ang pinakamalaking pamilya ng armored personnel carrier na nagawa. Isang fully tracked na armored personnel carrier, dinevelop at ginawa ito ng FMC Corporation. Ang standard na modelo ay tumitimbang ng 13.6 na tonelada, may sukat na 11.5 haba, 8.7 lapad at 8.2 taas. May operational range na humigit kumulang 300 milya, kaya nitong umabot ng pinakamataas na bilis na 42 milya bawat oras sa lupa at 36 na milya bawat oras kapag lumalangoy. Ito ay nilagyan para sa 2 crew at 11 pasahero, bagamat ang ilang modelo ay kayang magsakay ng hanggang 15. Mahigit 80,000 unit ang nagawa mula 1,900 at 6 na PUDs hanggang 2,007 saka tumigil ang mga order. Gayunpaman, dahil sa patuloy na mga pagbabago at pag-upgrade, inaasahang mananatili pa ring nasa serbisyo ang mga M-100 at 13 sa mga darating na dekada. Sa kabuuan, ang mga variant ng M-100 at 13 ay nagsilbi sa militar ng 50 bansa at ginagamit pa rin hanggang ngayon na 44 sa mga ito ay aktibo pa rin. Nangunguna ang Estados Unidos na may 4,000 at 200 aktibong M-1, 13 A2 at A3 at 8,000 pang nakaimbak. Kahit na matagal nang ino-upgrade ang kanilang malaking inventaryo gamit ang Bradley, patuloy pa rin ito. Kabilang ang Israel sa mga bansang patuloy na gumagamit ng M-100 at 13 na may 6,000 units at 500 rito ay aktibo pa. Turkiya ay may M-100 at 13 A2T1 at T2S, habang Pakistan ay may 2,300 M-100
at 13A1 A2P at M100 at 13 na may RBS 70. Ehipto may 2,700 at 22 uri Gresya may 1,800 at 52 M113 A1 A2 at 100 at 87 M577 Saudi Arabia may 1,100 at 70 M113 A4 at Taiwan may 600 at 50. May daan-daan pang aktibong gamit ng maliliit na hukbo tulad ng Bahrain, Chile, Cambodia at Iraq. Gayunpaman, ginagamit pa rin ito ng mga modernong hukbo sa Alemanya, Noruega, Polonia, Canada, Australia at Dinamarca. Ang 400 na ibinibigay ngayon ng Italya sa Ukraine ay hindi rin ang unang M100 at 13 na naipadala roon bilang tulong militar o binili. Dahil sa mga dagdag na ito, mahigit 1,100 na ang M100 at 13 variants na naipadala sa Ukraine. Kaya isa na sila sa pinakamalalaking gumagamit nito sa mundo ngayon. Nakakagulat, iniulat na ginamit ng Russia ang mga M100 at 13 na nakuha mula sa Ukraine sa digmaan. Ipinapakita nito ang malaking pagkaubos ng kanilang armored vehicle. Ayon sa ulat, nasamsam na ng Russia ang 33 M113 mula sa Ukraine. Kaya saan nagmula ang iba pang M100 at 13 na ibinigay sa Ukraine? At anong mga variant ang naipadala? Nagsimula talaga ang mga padala noong mga unang buwan ng digmaan, noong Abril 2000 at 22 sa pamamagitan ng isang kargamento ng M100 at 13 mula sa United States. Bagaman hindi malinaw kung ilan ang naipadala at kung anong mga variant based sa mga larawang inilabas noon ng United States Army, malinaw na ang ilan ay mula sa uri ng ambulansya. Sa katunayan, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na pinagtatawanan ng makasaysayang sasakyan ito ang sinasabing pagkaluma nito ay dahil sa kakayahan nitong magbago-bago. Dahil dito, nagiging perpektong sasakyan ito para baguhin at gampanan ang iba pang tungkulin tulad ng paggamit sa medical evacuation. Nagbigay daan din ito para ma-customize gamit ang iba't ibang armas at pagbabago sa mga taon. Halimbawa, ang M100 at 13 ay gawa sa 5,000 at 83 aircraft quality aluminum alloy na may mga benepisyo at limitasyon. Sa magandang bahagi, ang aluminum alloy ay mas magaan kaysa bakal, kaya mas mobile ang sasakyan kumpara sa karamihan ng ibang mga armored na sasakyan na pangunahing gawa sa huling metal na iyon. Ang magaan na frame na ito ay nangangahulugan din na maaaring gumamit ng mas maliit na makina para paandarin ang sasakyan. Detroit 6V50, 3V6 two-stroke diesel engine ito, 300 at 18 cubic inches at may Allison TX, 100 at isa na 3-speed automatic transmission. Kaya nitong maghatak ng malaking kargamento sa malalayong lugar pero magaan pa rin para madala ng mga eroplano at helicopter. Kayang lumangoy ng orihinal na M100 at 13 kahit walang flotation curtains. Gumagana sila sa tubig gamit ang track at trim vane sa harap. Malaking tulong sa Ukraine ang semi-amphibious na kakayahan tuwing taglagas at tagsibol. Lalo na kapag maputik ang mga linya ng harapan. Ang aluminum alloy ay kailangang halos 3 beses na mas makapal kaysa bakal para sa parehong ballistic na proteksyon. Ang baluti ng M100 at 13 ay ginawa para tiisin ang 700 at 62 mm na putok at protektahan laban sa pira-pirasong bala, karaniwan sa digmaan noong dekada 60 at 70. Pero habang tumataas ang lakas ng artileriya at iba pang sandatang pandigma sa paglipas ng mga taon, ang magaang na baluting ito ay naging isa sa mga pangunahing kahinaan ng M100 at 13. Ang modernong armored personnel carrier tulad ng Stryker ay may proteksyon laban sa 700 at 62 mm armor piercing sa lahat ng bahagi at 100 at 45 mm proteksyon sa harap, gilid at likod. Mas mataas ang proteksyon nito laban sa anti-personnel na mina kumpara sa M100 at 13. Gayunpaman, patunay ng pagiging adaptable ng M100 at 13, lahat ng version nito ay pwedeng lagyan ng anti-landmine pleak armor para sa dagdag na proteksyon. Mas flexible ang M100 at 13 sa mga nakakabit na armas. Karaniwang nakakababas sa pagsilid. Naimang nakakabit dito ang .50 caliber M2 machine gun. Gayunpaman, maaaring lagyan ang mount ng 40mm Mark 11 automatic grenade launcher at maaari ring ikabit ang ilang anti-tank na armas. Sa particular, ang United States Army ay gumawa ng mga espesyal na kit na nagpapahintulot na mailagay ang M47 Dragon at BGM-71 na anti-tank missile systems sa mga M100 at 13. Sa M47, inilagay ang sistema sa mount ng machine gun nang hindi ito inaalis, kaya nagagamit pa rin ng commander ang parehong sandata. Malawak din ang pagpipilian ng mga torreta at fixed mounts para ikabit ang high explosive na kanyon mula 20M
hanggang 105 m. Ang mga kanyon na ito ay maaaring magsilbing assault gun at suporta sa putukan, habang sa maraming pagkakataon, may sapat pa ring espasyo sa loob para magdala ng halos buong bilang ng mga sundalo. Gaya ng inaasahan mo mula sa isang sasakyan na halos 70 taon nang naglilingkod, karamihan sa mga M113 na ginagamit pa rin ngayon ay hindi na ang mga orihinal na modelo na lumabas mula sa pabrika noong unang bahagi ng dekada 60. Ang orihinal na modelo ay may gasoline engine pero pinalitan ito ng mas matipid at fire resistant na Detroit 6V53 diesel. Noong 1900, 64 tinawag ang variant na iyon na M113A1. A1, hulapin ng United States Army para sa diesel na disenyo. Noong 1979 inilabas ang M113A2 na may mas mahusay na engine cooling, mas matibay na torsion bars para sa mas mataas na ground clearance, shock absorbers para sa mas kaunting epekto ng tama sa lupa, at 4 na bagong smoke grenade launchers. Dahil sa mga pagbabagong ito, tumaas ng malaki ang bigat nito sa 25,800 at 80 pounds, naging mas matibay pero nabawasan ang kakayahan nitong lumangoy. Noong 1987 ipinakilala ang M113A3 na mas ligtas sa labanan dahil sa ilang pagpapabuti. Kasama dito ang yoke sa pagpipiloto, pedal ng preno, mas malakas na turbocharged na makina, internal sporeliner para sa proteksyon, at armadong panlabas na tangke ng gasolina sa magkabilang gilid ng likurang rampa. Kaya iyon ang 4 na pangunahing modelo ng M113. Sa paglipas ng panahon, maraming sasakyan ang ginawa gamit ang running gear ng M113 mula Armored Personnel Carrier Tactical Ballistic Missile Launcher, Mortar Carrier, hanggang Armored Flamethrower. Tulad ng unang paghatid ng United States ng M113 sa Ukraine noong Abril 2000 at 22 ginamit na rin ang mga ito bilang tracted na ambulansya sa labanan. Noong Abril 2000 at 22 inanunsyo ang ikalawang padala ng M113 sa Ukraine mula Denmark. At alam natin ang mga variant na ipinadala. Noong 2020 inanunsyo ng Danish Defense Acquisition and Logistics Organization na itatapon nila ang lumang Armored Personnel Carrier at aalisin ito sa labanan sa 2023. Pagkatapos, nakahanap sila ng mas magandang gamit para dito sa Ukraine. Ang mga Dane ay nakapag-ipon ng hanggang 7 M113 sa paglipas ng mga taon. Marami sa mga ito ay na-upgrade noong dekada 90 at 2000 at 10. Kaya tinawag na M100 at 13G3 dekada at M100 at 13 gapat dekada. At ang mga unit na ipinadala sa Ukraine ay ganitong uri. Naglagay ang mga Danes ng 100 at 6 litro turbocharged diesel engine na 300 horsepower na kayang palitan sa field sa loob ng 1 oras. Naglagay sila ng palabas na tangke, modernong track, at in-upgrade ang heater, preno, at control. Noong Hulyo 2000 at 22, kumalat ang mga video ng tropang Ukrainian na sakay ng M100 at 13 gapat DK na may Browning M200 at 24 heavy machine gun. Sumunod nag-anunsyo ang Netherlands ng pagde-deliver ng M100 at 13 variant sa Ukraine noong Mayo, kahit mas nauna pa sila sa Denmark sa aktual na delivery. Kumakalat na ang video ng tropang Ukrainian sa Dutch YPR. 765 armored personnel carriers bago pa matapos ang buwan. Ang YPR 765 mula sa binagong M113A1 ay kayang magsakay ng 3 crew at 7 pasahero. May 127 mm na heavy machine gun ang pangunahing version nito. Pero pwede ring lagyan ng Mark 19 40M automatic grenade launcher. Kahit inalis ng Dutch ang YPR 765 noong 2000 at 12 tinatayang 500 pa ang nakaimbak ng sumalakay ang Russia. Malinaw na marami ay ipinadala na sa Ukraine pagkatapos nito. Mabilis na sumunod ang Lithuania sa Dutch sa pagpapadala ng bagong batch ng M100 at 13 sa Ukraine mula Hunyo 2022. Kasama dito ang karaniwang version at may 100 at 20 mm self-propelled mortars sa M100 at 13 chassis. Tinawag itong Pansomorsa, dating gamit ng German Army. Isinama rin ng mga Lithuanian ang M577 command post carrier at nagsanay ng mga puwersang Ukrainian sa Lithuania. Ang Pansomorze ay may 100 at 20 mm Tampela mortar na abot 4-45 milya, kayang magdala ng 60 mortar rounds at 5 tauhan. Ang mga sasakyang binili mula Germany noong 2000 at 526 ay in-upgrade ng Israeli na kumpanyang Elbit
Nang pumasok sa serbisyo sa Lithuania, ang mga binagong sasakyan noong 2000 at 15 mayroon na silang bagong digital fire control system, mga instrumento para sa fire adjustment at obserbasyon, at mga mortar barrel. At ngayon, ilan sa kanila ay nagpapasabog ng mga mortar sa mga Ruso. Ang M577 Command Post Carrier ay isang variant ng M100 at 13 na ginawa bilang Mobile Command Post o Tactical Operations Center sa labanan, kadalasan sa antas ng batalyon. Ito ay may nakataas na itaas na katawan at may auxiliary power unit na nakakabit sa bubong. Karaniwan, ang unit na ito ay walang armas. Karaniwan, ang variant na ito ay nire-remodify bilang armored ambulance, pero nagamit din bilang fire control at tactical response vehicle ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Pagkatapos ng mga Lithuanian, ang susunod na balita tungkol sa mga delivery ng M113 ay dumating noong unang bahagi ng 2023 nang inanunsyo na ang United Kingdom ay bumili at pagkatapos ay ipinadala ito sa Ukraine. 46 na M100 at 13 ay sa B Armored Personnel Carrier mula sa kumpanyang Belgian na OIP Land Systems. Malinaw na naipadala na ang mga unit bago pa ang anunsyo. Hindi malinaw kung anong mga variant ng M113 ay sa B ang ipinadala. Ang M113 ay sa B ay binagong A1 na dinevelop ng BMF sa Belgium mula 1,982 sa lisensya ng United States, kasama sa pagbabago ang paggamit ng suspension ng M100 at 13A2 at paglagay ng nuclear, biological at chemical protection system laban sa nuclear, biological at chemical na banta. Kabuuang 500 at 25 unit ang naihatid sa Belgian Army, binubuo ng 13 variant gaya ng Basic Armored Personnel Carrier, Ambulansya, Command, Post Tank, Hunter Engineering Vehicle, at Carrier para sa ELM, 2,100 at 30A Surveillance Radar. Ditiyak kung alin dito ang napadala sa Ukraine, pero siguradong magagamit lahat ito. Ang M100 at 13 sa iba't ibang modifikasyon ay ipinadala sa Ukraine ng Spain, Portugal, Australia, Belgium, at hindi direkta ng Luxembourg at Germany sa pamamagitan ng mga pinagsamang supply na programa. Ang Australian M100 at 13 ay ina-upgrade noong 2007 bilang M100 at 13 AS4. Pinatibay ang baluti nito ng ceramic na plato para protektahan laban sa machine gun na may kalibreng hanggang 145 mm. May protection din ito sa ilalim laban sa pagsabog ng mga mina at mga improvised explosive device. Tore na may Browning M2, Heavy Barrel Quick Change Barrel, 127 machine gun, at dagdag na rollers para sa mas malaking laki at bigat. Espesyal na in-upgrade ang Armored Personnel Carrier na ipinadala sa Ukraine ayon sa pangangailangan ng militar nila. Isang sasakyan ang tumanggap ng Turkish SAARP Dual Remote Weapon Station mula Aselsan na panlaban sa mga drone. Ang Aselsan Remote Weapon Station ay may dalawang armas na mounting para sa 7 tuldok 62mm machine gun, 12 tuldok 7mm heavy machine gun, o Mark 11 grenade launcher. Bukod sa mga M100 at 13 na ibinigay bilang tulong, ang mga Ukrainyano ay gumawa at bumili rin nito paminsan-minsan. Noong Setyembre 2023, ang Ministry of Energy at 23 negosyo sa enerhiya at gasolina ng Ukraine ay bumili ng M100 at 13 Armored Personnel Carrier para sa Ukrainian Steel Border Brigade galing sa isang bansang Europeo na modernisa muna ang mga sasakyan bago ipadala sa Ukraine. Noong Disyembre 2000 at 23 inisyatiba ng United 24 Media, isang Ukrainian news outlet, ang naglipat ng 27 M113 Armored Personnel Carrier sa National Guard ng Ukraine. Ngayon, may 400 pangpaparating sa Ukraine mula Italia. Hindi klaro kung kasama sa mga variant na ibibigay ang mga uri na meron na sa Ukraine o kung magdadagdag pa sila ng ilang putahe sa buffet table, kumbaga. Pero isang bagay ang sigurado, masaya ang mga Ukrainian na matanggap ang mga ito. Gaano man sila katanda, napatunayan ng maaasahan. Ang pangunahing armored personnel carrier ng militar ng Ukraine at madalas gamitin sa araw-araw na misyon sa labanan. Ayon sa militar ng Ukraine, madaling kontrolin ang M100 at 13 at hindi kailangan ng matagal na pagsasanay. Malaking benepisyo iyon kumpara sa ilan sa mga mas moderno at kilalang armored personnel carrier na ibinigay sa Ukraine. Minsan kailangan munang pagdaanan ang matarik na learning curve bago maging mahusay. Dahil sanay na ang hukbong Ukrainian sa mga ito, ang Italianong M100 at 13
ay madaling maisasama at magagamit halos agad-agad. Dahil din sa maliit nitong sukat, madaling nakakagalaw ang M100 at 13 sa magagaspang na lupain at, gaya ng nabanggit kanina, pati sa ilang bahagi ng tubig depende sa variant. Ayon sa mga ulat, epektibong nadadala ng M100 at 13 ang mga tropa sa takdang lugar. Napapadali ang paglikas ng sugatan at kilala sa off-road na kakayahan. Bukod pa rito, kahit mataas ang kakayahan nitong magmaniobra at gumawa ng matutulis na liko, nananatiling matibay at hindi natatanggal ang track nito. Di tulad ng mga BMP noong Soviet era na bumuo ng karamihan sa armored personnel carrier fleet ng Ukraine bago ang digmaan. Hindi lang iyon ang kalamangan ng mga antigong ito kumpara sa mga Soviet ayon sa mga inhinyerong militar ng Ukraine. Mas madali rin silang ayusin kaysa Soviet Infantry Fighting Vehicle o Armored Personnel Carrier dahil madaling ma-access ang mga unit. Para sa mga mekaniko ng motor, hindi issue ang pag-ipon ng langis at gasolina sa sahig ng kompartamento ng squad. Di tulad ng Soviet counterparts nila. Kaya siguro, agad na ginamit ng mga Ruso ang M100 at 13 matapos nila itong makuha. Sa huli, ang katotohanan ng ang mga lumang sasakyang ito ay maaari pala ring maging kapaki-pakinabang sa isang napaka-high-tech na digmaan ay nagpapakita lamang yan kahit sa mabilis na umuusad at patuloy na nagbabagong mundo ng mga sandata. Minsan ang edad ay isa lang numero. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, panoorin mo rin ang aming video tungkol sa kung paano ginawang sandata ng Ukraine ang S-200 missile launcher.